Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo! Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules! Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Hello? Live na kaya? Live na ka? Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Sinabi ka naman nag-gawin yun. Wait lang, mag-on sa ulit ang pantay. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Mga kwento ng pagmamahal, sakit at pag-asa, may halong tawa at pasabog na kwento. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules. Ano pang hinihintay mo? Ipadala na ang iyong kwento ng love story mo. Dito lang sa Dear DJ Jazz and Ate Jules.
say yes, yes, yes to happiness, and then S, we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Say yes, yes, yes to happiness, and then S, we say yes to freedom, and yes to hope, yes to everything good that we know. Kayo'y nakikinig sa Layahona Radio. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dear DJ Jazz and Ate Jules sa Layahona Radio. DJ Jazz and Ate Jules sa Layahona Radio. Uy! Good evening! Hello. Sound check. Narinig pa tayo ng buong bansa. Gusto Bisaya at Mindanao. Ate Jules, narinig po ko? Narinig ba? Yes, loud and clear po, DJ Jazz. Okay na narinig mo na ako? Hindi ko alam kung ano. Yes, hindi ko lang malabo yung camera ko. Ganun ba? Ayun. Hello? Yes. Parang ibatag yung location mo ngayon, DJ Jazz. Parang ibatag yung location mo ngayon. Iba ko ng location kasi naglinis kasi ako. Mabuti. Naglinis DJ Jazz ngayon. Medyo makalat yung isang opisina namin. Kaya yun, nag-arrange tayo. Hoy, sa ating mga brothers and sisters, Luzon, Visayas, Mindanao, kumusta? Yun. Isang magandang Saturday evening na naman. Tata-travel pa namin sa Davao. Yes. Nakabisit sa amin si DJ Jazz. Last week lang naman. This week lang yun. Last Monday. This Monday lang. Sa Monday yun, di ba? Oo. Parang bilis ng time. Jet lag ba yun? Wait lang naman. Pumunta kami ng Davao. Ano ba yung City of Smile? Ano ba yun? City of Smile ba? Land of Eagles yung alam ko. Land of Promise. Yan, Land of Promise yung alam ko. Pero biglang Life is here kasi wala yung ka sa mga namin camera. sa Davao. Wait. Parang biglang nawala si Ate Jules sa camera. Kaya nga, Check ko DJ muna Jazz, kung hindi ko bakit nawala mahanap. si Ate Jules. Ito na. Parang may napindot akong karayula pala dito. Ayun. May karayula kasi ayusin mo naman yung DJ-Jazz. Okay. Wala siya sa camera. Ako naman, nag-check ako sa ano natin. Bigla kang namuti. As in, sobrang widescreen. Check ko muna kung ano yung napindot ko kasi kasi ako nag-topic. Oh, sige. Sabi naman yung eyebags natin dyan. Anyways. Ayun, puti na po. Ay, sa end ko naman, okay na sa end ko, DJ Jazz. Baka sa end mo. Shout out sa ating mga brothers and sisters. Welcome sa programa naming Uyab-Uyab ang style. Kwentong pag-ibig. Yun. Kwentong pag-ibig. Oh, yes. Oo. Pinagkipita ng kwento yung pag-ibig. Usapang pag-ibig. Gusto ng Davao ngayon, Ate Jo? Kahapon katapos lang ng Davao Temple Open House Tour. So, ayun. Yung dedication niya is May 3. Wala bang ano dyan? Ano sa yung Pisag is Davao? Kasi? Di kasi ako masyadong napupunta. Kasi nga, alam ko maraming tao. Tapos kung may kids ka. Kadayawan. Alam ko, ayun, August yun eh. August pala dyan Davao. Kadayawan is August siya. Every August 8 hanggang August 17. Tapos nagtipon-tipon yung mga 11 na mga indigenous tribes ng Davao. So, may mga munti ng Davao din.
Pero alam ko March, ano siya eh, Araw ng Davao ata. Oh yes, Araw ng Davao yung, March 16. This ano lang, last month lang. Araw ng Davao. Magpapahumba at magpapalechon si Ate Jules dyan. Pag gusto nyo bumisita doon. Bahala na si Mayor. Mayor. Kasi nagpapakain si Mayor ng nagpapalitsyon buhay. Last time, nagpalitsyon siya ng buhaya eh. Talaga, dyan sa inyo dati? Oo. Nagpalitsyon ka ng buhaya. Kaya yung mga dyan, alam nyo na mangyayari sa inyo. Baka ibang buhaya yun. Pero totoo, kasi may crocodile park dito sa Davao. Meron ang crocodile ice. Ibang buhaya pala. Oo. Hindi maayos yung mga pinagagawa nila talaga. Uy, shoutout nga pala kay, sino ba to? Si, may nag-shoutout sa akin dito. Yeah. Yung Vince, Adilio. Ay, yan. Michael Briones. Cordelia. Oh. Yes. Hello. Baka gusto nyo po mapadala po, brother, ng inyong kwento dito po sa Daily Jazz at Ate Jules. Papadala nyo po dito. Yan. Shout out. So, ayun po, brothers and sisters, ay babasahin po namin ang inyong mga kwento. May nagpadala sa atin ngayon at magbabasa sa atin si Ate Jules. Yes naman. Wait lang. May sounds ako. May music ako sa iyo, Ate Jules. Ito. Tingnan ko ha. Hindi ko siya sorry. Hindi ko alam bakit, pero Hindi mo ba narinig yung effects ko? hindi ko masyadong marinig si Jazz eh. Bakit di? Baka siguro may problema yung signal natin o signal sa TM. Hindi ko alam. Naka-view naman ako sa live natin. Sa live no, may audio naman no? Pero masyado daw mahina. Mahina ba yung voice ko? Hindi na ba? Check natin. Baka kasi hindi marinig na maayos yung mga natin eh. Check natin. Dito malakas eh. Yes. Hello, Mike Test 1, 2, 3. Yan. Hello. Magandang gabi sa inyong lahat. Yan. Ano, diba? Oo. Narinig kita, kaya lang yung... Ayos naman yung audio. Na ano naman? Right, so... Kung mga gustong magpadala ng inyong mga kwento, may inyong magpadala po dito, brothers and sisters, no? At bigyan po namin yan ng buhay. Kahit anong kwento yan, tatanggapin namin yan. Huwag na yung kwentong utang. Yan lang! Kasi lahat tayo may problema, grabe naman kasi. Tayo may mga utang na. Yun nga eh. Mga utang na. Hindi mo ba yung effects? Hindi ba? Medyo may nasa end ko, pero sige lang, laban lang. Ayan, medyo may konti ako narinig. Buti hindi pa ako ganun kabunyi. Alright, ito na po ang ating kwentong babasahin po ni Ate Jules. Dito lang po yan sa Daily Jazz and Ate Jules! On! Actually, hindi ko binasa yung story. Para gusto ko... Pero para talagang kung ano yung magiging reaction ko, alam talaga ng mga viewers na talagang hindi ko pinagandaan kung ano yung babasahin natin ngayon. Para, candid yung reaction. Candid! Sige. Sige, basahin ko lang. Dear DJ Jazz and Ate Jules, magandang araw at magandang gabi, lalo na sa mga nanonood ng inyong programa. Ako po si Jessica, 21 years old from Tanay, Rizal. Hello po mga Tanay Rizal, taga Tanay Rizal po. Grabe po, mga representer natin, ano? Oo. Sabi niya, so si Jessica, sabi niya, hindi niya daw ito tunay na pangalan. Okay lang yan. Sabi niya, ang love story ko po ay tungkol sa isang lalaki na mahal ko. Ang pangalan ay Rod. Ano pangalan niya? Rody, as in R-O-D-Y. Kasi iba yung Rudy sa Rody. Kasi O eh.
Rudy parang Rodrigo Duterte ata yun. Yes, yun din ako lang naisip eh. Okay, pero sino talaga ito si Ender? Roddy yung pangalan na baka gino-joke type lang kami Pero Iba kasi sige. inaano nila, nilalagyan nila ng kway ng pangalan. Oo. Sa susunod, Pero okay lang yan. Sa susunod, gagamitin na nila yung pangalan natin. Huwag naman sana. Pagtitripan nila. Sige, sa pagpapatuloy, sabi niya, si Roddy po ay hindi member ng church. Siya po ay dating ka-work ko. Okay, dating ka-work. Sige, sige. Nagsimula po itong lahat sa birthday ng kaibigan ko. Wow! Yun ang una naming pagkikita ni Roddy. Sabi niya, "Hi, familiar yung mukha ko, miss. Parang nagkita na tayo." Sabi ko, "I don't think so. Baka nagkakamali ka lang." Sabi niya, "Hindi ako nagkakamali. Nakita na kita sa aking panaginip." Sabi ko, pick up line agad. Pick up line. Okay. Maala, ano siya, pick-up line pala. Yes, pick up line si Brother Roddy. Sabay sigawan ng mga kaibigan kong mga babae. Grabe, diba? Tumawa lang ako, DJ Jazz at Ate Jules. Hindi talaga kung ano callingan or what. Pero sa totoo lang, epektibo ang ginawa niya dahil may kilig ako naramdaman sa sinabi niya. At sa araw na yun, hiningi ni Roddy ang number ko at Facebook ko. At binigay ko naman DJ Jazz at Ate Jules. Yeah, baby! Bilis natin siguro baka during the time na nagsi-celebrate sila ng birthday, siguro ano talaga baka may pick up lines talaga siya ni brother hanggang sa nabigay niya yung Facebook tsaka number diba? Kasi first time nila nagkilala first time nila nagka-after talaga. So, sa part 2 po ng kwento. Siguro sa panahon yan, uso po yung pick-up line. Oo. Kailan ba yun? Parang talaga. Alam ko pick up line sa high school pa. Yung 2015, 2014, hindi ko nagkakam. High school pa ako dyan. High school Kanta pa, na diba? natin. Pick-up line. Oo. Pero pag nasa ganitong edad ka na, pag tinatahin ka na, parang parang yung cringe. Parang ano yan, parang kinikilig ka na dati ngayon, parang ayaw. Parang ang cringe na nga Pero sige. Hindi sa part 2. Sa pagpapatuloy, DJ Jazz at Ate Jules, si Roddy ay nag-chat na sa aking messenger at sinagot ko naman ang mga chat niya. Nag-pick up lines na naman siya. Sabi niya, parang nahihilot ako, grabe. Sabi ko, "Ha? Okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Ba't ka nahihilo?" Tanong ko sa kanya. Sagot niya, "Nahihilo ako, kakaisip sa'yo, Jessica." Nasaan ba yung tubo? Kahit ako nababasa talaga. Okay. Sabi niya, kung ano na yung nangyari. Kahit ako. Oo, kaya kahit ako na nagbabasa, parang, kasi hindi naman sa alam mo yung, pag hindi, kasi, sabi ko lang, DJ Jazz, masabi ko lang, hindi kasi lahat ng tao na nag-pick up lines bakit sa kanila. Kasi may tamang tempo, may tamang delivery yan ng pag-pick up lines. So may pick up lines talaga na sablay. May pick up lines na walay. Sa tingin Pero mo, sa ba yun? Hindi ko alam, pero tumama naman sa puso ni Jessica So for sure, tumambak. So tinamaan siya for sure. So baka talaga bumana. Pero siguro sa akin hindi, kasi hindi ako nag-pick up lines Nag-cringe ako. Sorry po sa nanonood. Okay. Pero sabi niya ito, he. Tawa lang ako, di ba? Tatlong he. He. Tawa lang ako, DJ Jazz at Ate Jules sa mga pick-up lines niya. At kinilig din. Dahil sino po ang kikiligin? Dahil guwapo. At nakamukha niya ang artista na si
Tony Pangilinan. Charis. Tony Pangilinan, kilala mo si Tony Pangilinan? Sino ang kamukha niya? Si Donnie? Tony Pangilinan, ang pangkat niya. Wow! Ayos ah. Tony Pangilinan. Talagang, Ano yan eh? ano talaga to? Mapugi talaga to si brother, no? Artistahin si brother. Sana nga makita talaga natin yung mga pictures ng mga letter sender natin. Kasi, Ayaw eh, wala eh. Ano eh? Mapakita eh. Natatakot. magaganda kasi Yeah, yung description baby. ng mga sinasabi. So, talaga nag-imagine kahit ito sa part na to. Eh. Sabi, Tony Pangilinan, magtol, pogi, ang bango tingnan pala. Tapos, ganda naman itong bata to, Tony Pangilinan. Maraming positive ako doon. Oo, marami akong positive na nakikita na ano sa kanya, mga comments sa mga netizens. Anyway, sabi na dito, kamukha niya ang artista na si Donnie Pangilinan. Nakakakilig po talaga. Araw-araw kami nagchat-chat at nagtatawagan sa isa't isa. Hanggang sa may sinabi sa akin si Rudy. Sabi niya, Jessica, pwede ba tayo mag-date bukas? 5 p.m. Susunduin kita dyan sa inyo. Sana okay lang. Thank you dyan sa natin, Jules. Pumayag ako dahil matagal na rin kami na nagkaka-chat. Mahigit 6 months na puro pick-up lines niya. At ito yung panahon. 6 months. At least, ako sa part ni Brother Ronnie, grabe. Baka may notebook ko si brother na malahat na pick-up lines na. Sinave na. Kasi, Makapal yung book na ano, tinatago niyang coding ko. oh my God, may coding. Grabe kasi. O baka talaga, natural lang kay Brother Ronnie talaga yung yung mag-pick-up lines talaga. Kasi hindi talaga lahat. Honestly, matatalino yung mga comedians. Yung mga nang-pick up lines, yung mga nag-rap, grabe, matatalino talaga yung mga tao. Kasi biruin mo, in that moment, nakakapag-isip sila ng something, tapos nakakatawa pa. Ibig sabihin, di ba sinasabi nilang may impact? Which is, hindi lahat may ganong talent. So, hindi na baka may kundi ko si brother talagang inborn talent talaga na to. Pero, sige. Kasi 6 months, grabe, gano'n ka, ilang pick-up lines kaya yung nagamit ni Brother Roddy. Pero at least kumayan ni Sister Jet. Yung pick-up lines niya talaga pinagsasikapan niya. Of course, at least diba, best foot forward. At ang ganda naman ni Sister Jessica, talagang hindi siya nagmadali. Talagang nag-get to know stage talaga sila for the whole 6 months, nag-chat, tawagan, at least diba? Hindi yung parang diretso agad. So, salute to you para dyan sa sister. Sabi niya, 6 months na puro pick-up lines niya. At ito yung panahon na magkikita kami ulit ng personal, sabi ni Ro. No? Gusto na magkikita sila. Kasi di ba yung panagkita sila sa birthday, tapos puro pick-up lines na lang. So, kaya magkikita sila. So, sa pagpapatuloy, sabi niya, so, yun nga, DJ Jazz at Ate Jules, pinuntahan ako ni Rody sa bahay namin at pumayag po mama at papa ko sakay sa kanyang sasakyan. Yun o? May, ano to si brother kasi, di ba, usually, meet up lang. Pero ito, Oh. sindro tapos may sasakyan. Hindi sila Naagid siya sa kanan. Yes, can afford. Can afford to si Naagid din siya kuan gid ay. Napisin Ferrari ni yan sa kanan yan eh. Oo. Hindi din alam. Pero at least, diba, si Rodi, talagang sindo, nag-effort talaga. Tapos talagang gusto na papakilap talaga sa parents. Sabi niya, at doon ko naramdaman ang kaba at kilig ni Jazz na makita ko si Rodi na sobrang guwapo. Charis. Yun. Panis. Sobrang, so niya, sobrang guwapo talaga. Panis. Sobrang guwapo lang talaga ni Rodi na. Siyempre, nakakarba naman. Tapos forest. Talagang head turner yon. Lalo na pag, first time sa lugar mo, ay talagang kahit yung mga marites makapatingin, sino siya? Diba? Oo. Tapos sabi ito, pagdating namin sa lugar saan kami nag-date, ay mga girls na nakakakilala kay Rodi. At Uy. nagpapapicture dahil si Rodi po kasi ang nag-model po. Ay! Artistahin Ibang talaga to. level ka talaga to. Kasi diba, 5 girls. Artistahin to. Pero, isipin mo nag-model si Brother Rodi. Pero,
Jessica yung pinili niya. Ibig sabihin, maganda dito si Jessica. Hindi natin alam. Baka masyadong humble lang to si Jessica para magsabi talaga. Baka kamukha din yan ni Ate Jules. Ay, nakatulad din yung dance. Pero hindi natin alam, diba? Kasi, syempre, nagmo-model. Marami din yung kilalang model na babae. Pero si Jessica yung pinili talaga. So, for sure talaga may inalaban niya sa ating Maring Jessica natin dito. Sabi niya dito, kasi diba, tapos nagpag-date, sinundo sa bahay, nag-effort talaga, for reals. Tapos, Oo, tapos sabi dito, kasi nagmo-model, at may nakakilala po sa kanya. Uy. At gwapo din siya, kaya yung mga fans, may mga fans si Rodi. Oh, first date, may mga fans, parang, nasi-stress siguro si ate ko sa Siguro kung ako yun, may ano yun eh. Parang nakakina yung pagkaparayog dagway na ko na siya. Pero totoo honestly, kung halimbawa first date nyo pa lang, tapos halimbawa may nagpapapicture sa naliligaw sa'yo, parang bigla ka uy, wait lang, parang big time, ibang level yung naniligaw sa'yo, tapos may mga fans pa nagpapapicture. Siyempre, kung ako din sa part na, baka iba din yung makikil ko, parang excited, po, pero at the same time, pressure kasi yung daming mga girls, gano'n. Bakit siguro na may mukha talaga, artista, baka kamukha talaga si Donnie. Oo, search natin ulit si Donnie. Tignan natin kung may mga kalokalike siya. Baka sumali sa Showtime, di ba? Mga kalokalike. Baka siguro. Sige, sabi na dito, sabi ni Rodi sa date namin na, sorry mga fans ko yan, kung okay lang sa'yo. Sagot ko naman, okay lang. At kumain kami. At may sinabi sa akin si Rodi na hindi ko inaasahan. Sabi niya, Jessica, special ka sa puso ko. Kaya nakadesisyon ako na makipag-date sa'yo. At nagpapasalamat ako dahil pumayag ka. Sabay sabi ko, oo naman, ikaw pa. Sabay kilig ko. Yeah, baby! Parang ako nagbabasa, parang ano din ako eh. Parang, nadadala ako sa conversation nila na parang, Mapasayo, ka na Ate Jules. Pero sige, sa part 4 naman. Kada rin ka rin ba? Sayo rin ka ba? Kasi diba, kasi ako din, first time kong basahin yung kwento, diba? Mas maganda talaga basahin yung kwento ng live. Kahit minsan, hindi mo maano talaga yung O kahit yung kwento niya, ginalaw lang yan, parang hindi natin alam kung nangyayari talaga. Pero, syempre, kahit pa paano, may kwento talaga eh. So, naniniwala naman ako sa ganitong mga bagay. Talagang yung mga representer natin. Pero nangyari siguro yan, pero parang dinagdagan lang Twitter nila para maging kwela, no? Hindi natin Oo, tsaka din, sa part niya din, at least nasabi na yung feelings niya at that time. Diba? Kaya, ako talaga, iba kasi yung mga mindset din ng mga girls eh. Kunwari lang na mas kinikilig na sa loob. Sige, anyways, pagpatuloy natin dito dyan, sabi niya na, wala ako. Sabi niya. Laro nga nagbasa niya. Alright, sabi niya, yun nga, sabi ni Rolly na, special ka sa puso ko, kaya napag-desisyon ako na makipag-date sa'yo. At napapasalamat ako dahil pumayag ka, Jessica. Sumagot naman si Jessica na, oo naman, ikaw pa. Sabay kilig po, DJ Jazz at Ate Jules. Sa pagpapatuloy, sabi ni Rolly, nung una pala kitang nakita, Jessica, nag-iba ang type ng dugo ko. Sabi ko, ha? Bakit? Na iba ang type ng dugo ko. Type kita. Bakit parang na-imagine ko si Brother Rory sa harapan ko tapos binabasa ko yung parang Sige lang, kasi ibang era naman ito eh. Ano naman eh. Saan yung insulti? Saan yung insulti? Pick up line niya, ikaw daw, balik daw. Sabi na, Jessica, nung nakita kita, parang naiba ang type ng dugo ko. Sabi naman Jessica, ha? Bakit? Naiba ang type ng dugo ko kasi type kita. Ako hanggang dito lang talayo. Napasayaw og tala. Sa puka. Kasi hindi natin alam kasi 2026 naman ito. Tapos alam ko yung panahon kasagsagan talaga ng pick-up lines. Ano yan eh, mga 20?
15, sabi mo nga, 15. Mga dyan, mga gadyang taon eh. Yan yung Oh, mga high school pa ako nauso eh. dito, or mga ano. Nagsimula Hindi kasi lang. yan kay Boy Pick Up. Pero ngayon nga, yun nga. Sige, pagpatuloy natin. Sabay sabi ko, hoy, pick up lines na naman. Nakakarami ka na ha? Sabay Uy. kinig ko ang nararamdaman ko. Sabi niya, nakakarami ka naman ha? Konti-konti na lang. Konti-konti na lang talaga, Rodi. Ang ano. Kasi di ba, yung mga bangers kasi minsan parang, ano lang yan eh. Ay, hindi naman hard to get. Parang, tinatry namin yung best namin, especially pag gusto din namin yung person, pero tinatry namin yung best namin yun, huwag masyadong halata. Kasi, alam namin mga girls nakaka-turn off yun. So, pag may nililigaw siguro, parang tinatry namin na huwag masyadong halata yung kilig, ganon. So, yun. Sabi so, yun nga sabi niya, sabi ni Jessica, nakakarami ka na ha? Yan. Sabay kilig po ang naramdaman ko. Hanggang sa sinabi niya, Jessica, hindi lang kita type, Uy, mahal kita. yun oh! Ay, naka. Yeah, baby. Yun na yun, Kasi no? kasi parang kasi, iba kasi yung Yeah, nagbabasa kasi ng baby. story ng ibang tao. Tapos yun talaga word by word kung ano sinabi nila. Parang kikiligin ka at the same time parang nag-third wheel ka eh. Na-imagine ko yung nangyayari. Nasama yan dito. Pero kung ikaw yung sinabihan, siguro noon, kung ikaw, Ate Jules, anong naramdaman mo? Anong music na naramdaman mo? Di ba? Kasi tayo kapag may nagsabi sa atin ng I love you, lalo-lalo na yung nandigaw sa atin, ano yung music sa'yo? Anong music na naisip mo yung sinabi ng husband mo na mahal kita? May music ka naisip mo? Char. Nasaan ba yung two? Akala ko yung music mo, yung emergency, yung budots ba? Actually, Digi Jazz, sa totoo lang, habang nagbabasa ako sa kwento, kasi nga, again, hindi ko to binasa yung letter before tayo mag-live. So, ngayon ko lang din nababasa. And the reason bakit ako natatawa, kasi, tawag na ito, naalala ko yung husband ko. Sa mukha. Yung husband ko kasi, ang kagandahan lang kasi ni Brother Rodi dito, talagang sumakto sa puso ni Sister Jessica. Yung Uy, kanyang oo. pick-up lines. Yung problema sa husband ko, walay kasi. Nag-ano pala? Nag-pick up line din yung abana mo? Yung husband ko, before. Ano yung pick up line niya? Hindi ko na matandaan. Hindi ko na pinatandaan. Kasi kasi yung tipo ng tao na parang, iba yung level ng joke ko minsan. Iba din yung level ng joke niya. So, minsan hindi kami tugma. Kaya yun. So, naalala ko yung mga, parang na-imagine ko yung husband ko. Tapos, bawa kami yung yung mga lines na sinasabi ni Jessica at ni Brother Rudy dito. Naalala ko yung husband ko. Kaya lang, Pero, happy na ko ngayon yung sounds na to, itong Kiss Me, Kiss Me. hindi naman, si Josh, grabe yung first date pa lang. Grabe talaga. Kaya alam ko yung music nila, yung kanta ni Nadine Lustri. Ano ba? Wala na ako sa pag-ibig. Baka, kasi Consider iba na kagad naman ito eh. Iba yung impact ng pick-up line sa puso ni Jessica. Sa akin kasi yung impact ng yung impact ng pick-up lines na husband ko sa akin, minsan wala eh. Para sa akin, okay na ako. Hindi mo na kailangan pick-up lines, okay na. Sa mukha. Oo, pero goods kami, kaya nga. Pero dahil nga, kahit mali yung pick-up lines ng husband ko, nga, pinakasalan ko pa rin. So, doon na. Alam ko pa yung husband ko. Shout out dyan, Reden Machong ko. Yun. Nanonood siya eh. Oo, nanonood siya. Pero sige, patuloy natin Digi Jazz. Oo, sige. Sabi nga ni Rodi, sabi niya, hindi lang kita type, mahal kita. Yun, Digi Jazz at Ate Jules, sobrang kilig ang naramdaman ko sa sinabi ni Rodi sa akin. At talagang naramdaman ko po ang sinabi niya. At hindi po ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya, Rodi, mahal din kita. Yun oh. Yan ang sinabi ko kay Rudy. Sabi nag-amin na sa feelings nila. So sila na dito officially after 6 months of
sharing pick-up lines, tawagan, unli chat, unli calls, yan. So ngayon, sa pagpapatuloy, naging kami ni Rodi, DJ Jazz at Ate Jules. At maraming pagkakataon na nagkikita kami at nagde-date. At tuloy ang chat at tawagan. At nagka 1 year na po ang aming pagiging boyfriend at girlfriend. Yun, tumagal talaga oh. Tapos isipin mo, grabe din yung challenge kasi di ba pogi talaga to si brother, tapos to si sister. Hindi natin alam. Tumagal sa, sa Kasi pick-up di ba, line. yun ang spice ng relationship nila. Yung pick-up lines talaga Pick-up yung line, buhay oo. ng relasyon. Ayun. Kasi pero grabe naman kasi diba, for that 1 whole year, halimbawa seryoso talaga si Sister Jessica, kasi biglang gusto niya maiyak sa problema niya. Isang pick-up line talaga ni Brother Rodi yan. Kahit anong problema mo sa buhay, kahit gusto mo nang umiyak na, naghahalo na yung luha at sipon mo, isang pick-up line yan ni Brother Rodi yan, mawawala ng problema ni Sister Jessica. Pick-up line man, alam mo ba, yung type ko dati, type A. Yung Tapos type ngayon, ng dugo ko, type A, ngayon type X. pero Type X actually man. talaga, siguro ano lang, pero actually, diba, at least maganda yan, kasi nag 1 year, diba, tapos at least dito pinapakita na talagang mas strong yung relationship nila, kasi biruin mo si Brother Rodi, diba, nagpo-model, madaming fans, maraming mga girls na nakadikit, minsan may mga kapwa models rin na magaganda. So for sure, Sister Jessica, paano nila, yung schedules, yung minsan, hindi mo maiwasan, magkiselos talaga kasi model, okay yung, yung boyfriend mo. So ngayon, patuloy natin, sabi niya, 1 year na, sige daw eh, basahin nga natin 1 year na. after 1 year, ayan, masaya DJ Jazz at Ate Jules, at yun, may desisyon na gagawin masaya kami DJ Jazz at Ate Jules. Pero yun nga, may desisyon na gagawin si Rodi. Pinag-iisipan niya po yun. At yun ay mag-a-abroad siya sa Canada. Agoy. Last time may letter sender tayo, Canada din yung pinuntakan eh. Ano Yan ba kasi yan? yung mostly pinupuntahan ng mga tao ngayon, yung Canada. Ang daming Pinoy dyan. Gusto ko O sa nga. bagay naman, totoo naman talaga ng Canada. Oo. Pero maganda talaga daw yung Canada. Kaya pag may pera ko, punta ko ng Canada. Oo. Wala pa yung Yun pera nga nito. eh, yung boss ko rin taga-Canada din siya. Oo. Pero anyways, at yun nga, DJ Jazz at Ate Jules, pumayag po ako dahil pangarap niya po na mag-abroad dahil model Ay, po siya okay. at trabaho po niya. So kung sa tagal lumevel up yung kanyang modeling experience, yung kanyang modeling opportunities. Baka nag-upgrade So, siya. kaya- Nag-upgrade na baka sumikat talaga siya. Oo. Model siya ng Pero shampoo. opportunity din talaga. Yung dati, model siya ng shampoo. Ngayon, Tide na. Oo. depende. Pero totoo kasi may mga opportunity talaga sa ibang bansa. Kahit yung mga artista nga natin nagpupunta sa ibang bansa para i-level up yung career. So sabi na dito, so hindi niya pinigilan. Hindi pinigilan ni Sister Jessica at pumayag po ako DJ Jazz at Ate Jules. Dahil pangarap niya po na mag-abroad. Dahil model po siya at ito po ay trabaho niya. At Jesus. yun nga, umalis na nga si Rodi. Masakit, pero para sa pangarap niya ay susuporta pa rin. Patuloy pa rin ang aming pagchat-chat at video call Yun pa rin hanggang patuloy. dumating ang maraming buwan ay hindi na masyadong nagre-reply si Rudy sa akin. Nung una ay okay pa, naiintindihan ko pa, pero sa katagalan ay iba na. Parang nag-iba na si Rudy. Hindi na katulad dati na unang magchat-chat at magbe-video call sa akin. So, Naku. ayun, naging busy si Sugod si na. Brother Rudy. Baka trabaho din. Kasi iba din kasi yung Nagsimula na. pagkabisihan Yun na yun. doon. Eh. Saka time zone difference din. So, yun nga. Pero, sige lang. Pagpatuloy niya, sabi dito, DJ Jazz at Ate Jules, talagang nagbago na po si Rudy. Minsan na lang siya nagre-reply sa mga chat namin. Ibang-iba na siya kaysa sa dati. Uy. Masakit, DJ Jazz. Hindi ko alam ang gagawin. 1 taon na siya sa abroad ngayon. Uy, Oo. 2 years tagal na rin, no? 1 year together dito sa Pinas at 1 year long distance. At sabi Nako. dito,
Masakit, DJ Jazz. Hindi ko alam ang gagawin sa isang taon na nasa abroad siya ngayon at paminsan-minsan ko na lang siya mag-video call. Ano ang gagawin ko, DJ Jazz at Ate Jules? Uy. Ako po ang una nag-chat sa kanya at ang tagal po niya mag-reply. Posible kaya na may iba na siya na may iba na siyang gusto at ginawa na ito para gawin niyang rason na maghiwalay kami. Ano po ang advice na maipapayo ninyo? Sana matulungan ninyo ako at sa mga tagapakinig ninyo, sana matulungan niyo po ako. Hanggang dito na lang, Jessica. Ayun. Ang ganda ng kwento ni Jessica. Nakakalungkot, no? Long distance relationship. Oo naman, no? Long distance sila ngayon tapos hindi pa nagre-reply. Mahirap yan. Talagang pinag-iisipan yung mga bagay na yan. Hindi natin alam kung anong ginagawa. Kasi alam naman niya na nagtatrabaho. Kaya lang, yun nga, no? Walang time. Pero sabi niya may kaibahan talaga eh. Kasi dati nagre-reply naman yung pagpunta sa abroad. So, parang nag-iba daw. Hindi natin alam, no? Baka hindi natin sabihin na baka naman siguro naghanap na ng paraan yung lalaki na para umiwas, di ba? Hindi natin alam. Ano kaya masasabi sa ating mga viewers ngayon? Ang sitwasyon ni Jessica kasi long distance na to eh. No, long distance relationship tapos yung chat ng lalaki, yung message, parang ano na lang, pang-hi na lang. Hello, good night, good morning. Gano'n na lang siguro, no? Mahirap yan. Pero talaga matagal na mag-reply si brother. Matagal na mag-reply si brother. Tagal mag-reply. Pero dating pag-alis, makukumpir mo yan eh. Kasi siya yung nakakalam kasi iba na daw eh. Hindi na masyado. Dati siguro kahit tanghali, may chat, pero ngayon nag-iba na siguro kasi napansin nila eh. Oo. Saka iba din talaga, aside sa time zone, sa weather, sa schedules, iba din yung culture ng mga tao dun sa Canada. Tsaka isa pa, dito kasi kapag nakakasalamuhan natin dun sa Canada, iba. Tsaka ibang level din yung beauty dun mga tao dun. Oo, iba rin. So normal talaga para kay Jessica talaga na mag-question niya kung may iba na ba nagugusto ka dito kasi... Hindi rin niya nabanggit, no, na chat lang, hindi ba video call? Kasi pwede naman mapansin niya video call. Baka makita niya. Oo, actually, nag-try naman daw si Jessica na mag-video call. Pero talagang matagal daw mag-reply. Hirap yan. Ano sa tingin mo, Ate Jules, yung mga ganyang situation na tagal ba rin, tiyatsagaan mo pa rin? Ano kasi, naniniwala ko sa kasabihan. May quote ako nabasa before na. If you love someone, set them free. If they come back, you are meant to be. Siguro yun. Pag nag-long distance relationship talaga, expected talaga na may mga ganitong mga bumps sa relationship. Hindi mo talaga expect na in sync kayo all the time. Lalo na ito, abroad to eh. Saka, naiiba talaga yung perspective ng mga tao. Pag nasa ibang bansa ka, mas maging wider yung perspective mo sa mga potential opportunities, sa mga realizations, sa mga bagay na napukumpara mo sa buhay mo before ka umalis. Like Philippines versus Canada, nakukumpare mo talaga yan eh. Sabi ng husband mo dito, hindi oy, model ng Ariel Blue. Kuyawa ko. Ano ko yan? Mother-in-law ko yan. Ayan. Shout out po sa mga families and friends po namin. Pero mahirap na desisyon yan eh. Pero sa akin, obserbahan niya muna siguro si ano. For me advice ko sa iyo, Jessica. Siguro, advice ko lang na simple lang. Obserbahan mo muna kung gaano kadalas ang minsan. Kung gaano siya talaga na progressive na mag-chat. Kasi di ba pwedeng ikaw palagi nag-chat, subukan mo siya kung talagang mag-i-effort siya, di ba? Yan yung pinaka-importante. Pero yun eh. Problema sa Jazz, 1 year na sila kada niyang stage. Kaya nga eh, mahirap yan. Kaya nga gusto nila i-clear out, baka ginagawang reason na lang to ni Rudy na hindi nag-chat, busy-busyhan,
Kasi may iba na nagugustuhan, pero hindi lang siguro kaya ni Rudy na magsasabi ng totoo. Baka nga din. So, Yan din for yung me iniisip ko lang, eh. sa Jessica, Mhm. oo, for me sa Jessica, una, magsimula ka ng mag-let go ng dahan-dahan. Mhm. Kasi, ano yan eh, naging one-sided na yung relationship na meron kayo. Hindi na kayo same ng effort na ginagawa. Kasi, yun nga sabi nila, di ba? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. So, Tama. kahit ano pa yung time zone difference na yan. Kasi, kung may parts naman sa Canada na halimbawa, ganitong oras, like alas 8 ng umaga sa alas 8 ng, ngayon, itong oras to, alas 8 ng gabi sa atin, alas 8 ng umaga pa sa Toronto yan eh. Pero sa ibang parts, may mga parts dyan na kahit pa paano, nag-meet pa rin naman kayo na schedule. Hindi talaga, kagaya sa yung hindi talaga yung, alam mo, madaling araw talaga. Pero effort yan eh. Pag love mo nga yung isang tao, nagsasacrifice talaga. So, para sa akin sa Jessica, either first, i-confront mo na talaga si Rudy kung ano talaga yung na mangyari sa relationship niyo. Kasi baka takot lang si Rudy na masaktan ka. Pero, Yun talaga yan, oo. Dapat, oh. Oo, Dapat yan niya i-confront masabi. niya. Sabihin niya kung ano ba talaga. Ganun ba, ipatuloy ba natin to? Ano ba? Kailangan pa bang ipagpatuloy or stop muna natin? oo. Ah, Kasi ganun in the eh. long run, si Jessica lang din yung masasaktan. I mean, binavalue niya yung relationship eh. Binavalue talaga Hindi ni ka- Jessica yung relationship. Pero, Ito si Edward Gamos, yung viewers natin, iba din to eh. Gwapong-gwapong to dati. May grep itong abroad eh. wow. Pero talagang ang ginawa ni Edward dati, talaga, pinili niya yung taga-Cagayan lang. Hindi niya pinili yung abroad. Iba yung kwento ni Edward. Gwapo to si Edward eh. Para ditong si Piolo. Kung alam niyo lang. Shoutout sa ating kaibigan si Edward Gamos. Yan. Dito po sa Cagayan de Oro. Nanonood po sa Actually, atin. yes, marami din tayo nanonood sa atin ngayon. Mm-mm. So, sa totoo lang, baka yung mga viewers natin ngayon, meron silang ma-advise. Pwede niyo po sabihin yung mga advice niyo po para kay Jessica dito po sa comments. Yung Long mga distance nanonood natin relationship. ngayon. Edward Gamos, anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa istorya natin ngayon na si Jessica, long distance relationship? Kapangalan niya ba? Yung lalaki, hindi no? Hindi. Rodi Ay, yun diba? eh, Rodi. Nakasing gwapo ni Donnie Pangilinan. Oh, Donnie Pangilinan, no? Oo, tas model talaga siya. So, Kami, medyo pag nakatagilid ako, parang may pagka-Donnie ako eh. oo. Donnie, Duni-duli. alam ko meron Donnie na yung martial artist. Donnie yan ba yun? Sa mukha. So, mahirap, no? Oo. Kung mo talaga, mahirap yan, no? Oo. Edward, anong masasabi mo sa mga ganyan? Ang long distance relationship. Kasi magaling to si Edward eh. Nagkaroon to ng girlfriend, 10 eh. Yung grade 6 pa lang kami. Oh, hindi ko yan. Grade 6 pa lang kami, naka-10 na to eh. Nakasapong jowa si Brother Edward. Oh, may isa ata, bayot eh. Hoy! Ayan. Shout out po sa mga talaga. Barangay. Pampanga, Davao City from Constantia. Sa mukha. Hello. Parindo ko yan. Ito, Digi Jazz. May nagre-request ng spaghetti with sliced bread. Edward. Si Mon Ray. Oh, shoutout sa kay Ilustrisimo Bibot. Oh, is watching right now. Oh. Mahirap yan sa mga ganyang problema, no? Na long distance eh. Nakapag long distance ako dati, hindi tumagal eh. Mm-mm. Hindi tumagal, mga 1 month lang, 2 months, wala na eh. Oo. Hindi talaga tatagal yan, no? Kaya ngayon pa lang, Jessica, diretsuhin mo na yan, pagpatuloy pa ba natin? Yun na to eh. Kasi tayo. Ikaw rin yung masasaktan, baka hindi natin alam, may mga ginagawa na din siya doon, tapos ikaw pa yung nag-i-effort na mag-chat. Gusto dyan, no? Oo nga. Mm. So, Digi Jazz, marami pa rin may mga viewers din po tayo dito. Si Michael Biones Padillo. Shout out po sa inyong baby Mariel na natutulog po ngayon. Sabi ni Edward Gamos, kalay. Yon. Shout out po Constancio Chongko, Jojo Chongko, and Johnny Marino. Yan. Kung ikaw ngayon, Jessica, nanonood ka ngayon, isa lang yung advice ko sa'yo. Diretsuhin mo na talaga yun si Mm-mm. Diretsuhin mo na.
ano ba, pagpatuloy pa ba natin? May something pa ba o wala na? Ganun na. Diretsuhin mo na. Kasi pag ganyan kasi, ikaw na mismo yung nakaramdam eh. Kasi iba na eh, sabi niya, di ba? Sinabi na niya, iba na eh, nag-iba na. So, ibig sabihin, alam niya na yung dati, hindi ganyan. Oo. So, ikaw na mismo yung makiramdam. Tanungin mo siya kung ano ba. Oo. Ako na lang yung palaging nangunguna. Ganun ba? Ano nang yun? Kung nanonood ka ngayon, diretsuhin mo siya. Oo. Either manood ka ng Hello Love Goodbye Sister, makaka-relate ka kasi nag-upload. Nako! Huwag ka na manood ng Hello! Canada din yun. From Hong Kong, nagpunta ng Canada. So, Alam mo ba ngayon sa Facebook yun, sa mga reels, manood ka na ng shorts, movie, nandun lahat. Ito lahat. Yeah. Yung mga short movie ngayon na bitin, Yung mga reels. ang mamahal pa. Ayan. Pero totoo talaga si Jessica ha. Hmm. Confront mo na talaga si Donnie. Baka hindi lang niya masabi sa in person. Or baka hindi siya makahanap ng proper na words. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga excuse yun nila siyang mahanap ng proper words. Kasi the very first place, nananahimik ka lang tapos niligawan ka ni Barbie. Oo nga eh. Tapos Hirap dapat kung ano yung lakas ng loob niya para ligawan ka, dapat ganun din ang lakas ng loob niya para sabihin sa'yo kung gusto niya pa ipatuloy yung relationship niyo. Ikaw luloko ko, baka may gusto kang i-advise kay Jessica. Akin, bibigay ko lang na advice sa'yo, Jessica, ay walang hiya naman talaga yung lalaki niyan. Kung pwede, ako na lang siguro. Pero si Constance Walang hiya. meron po siyang ang masasabi ko lang, Jessica, huwag ka nang umasa kay Rudy kasi meron yun ng talaga iba eh. yun. Malaki talaga ang chance na may iba yun. Siyempre sa Canada pa Siya na naman. mismo yung nakaano eh. Sa sulat pa lang niya na pinadala sa atin, may nag-iba na eh. So, wala talaga. Hindi na consistent, kumbaga. Oo, nag-iba na talaga. Wala Parang na. bago. So, siya mismo nakatil ng ganyan eh. So, gawin niya lang is, diretsuhin niya. Kung meron pa ba, ganun. Or meron bang, kung sabihin niya, kung meron bang iba, ganun na lang. Totoo Simple yan. lang yan. Pero nasa sa kanya yan, baka iba rin yung feelings niya, mas mahal niya pa rin. Mahirap itawan, so yun yung problema. Hindi mo talaga maano yun. Masasabi yung bagay na yun. Para kumbaga naghihintay ka na ng signal light sa kanya. Baka siguro din, Jessica, no, baka ikaw din yung naghihintay na sabihin ni ang pangalan ng lalaki, no? Oo, si Rudy. Rudy. Tsaka, Baka siguro ganun eh. i-confront mo na si Jessica. Kasi, ngayon mo siya i-confront or at the end of this year, masasaktan ka pa rin. Oo, ganun din eh. Ganun pa rin naman yun. Bakit mo pa patatagalin? Ganun din. Why prolong the agony? Why prolong the potential na heartbreak talaga? Kasi kung talagang 1 year na yan eh. 1 year na siya nasa ibang bansa. Tapos nakikita ko talagang may changes. Pag hindi na consistent yan, talagang iba na yung priority. Sabi ni Constancio, dito, ang masasabi ko lang, Jessica, huwag ka nang umasa kay Rudy. Kasi meron na ng iba yun. Sure na yun. Totoo yan. Yan. Baka, no? Meron talaga yun. Posible eh. Nag-iba na eh. Sure na yan. Yan. Kasi nag-iba na eh. Pa-shoutout po kay Jabe, DJ Jazz. Yan. Hoy! People to the system is watching right now. Yung mama ko. Yan. Shoutout daw kay Jabe. So, yun lang talaga, Jessica. Yun lang yan eh. Simpleng moves lang yan eh. Diretsuhin mo na lang siyang tanong. Ano ba? Meron pa ba? Ganun lang eh. Oh, goods na ako. Pagpatuloy ba natin? Sure ka pa ba sa naramdaman mo sa akin? Ganun lang. Pwede mo kang i-chat lang eh. Oo. Sure ka pa ba? Move on ka, Jessica. Move on ka. Start moving on ka na ngayon. Kasi kapag siya yung ihintayin mo, wala talaga yan. Wala na yan. Para ka nang naghihintay ng ano niyan. Baboy na kakatay na edition mo. Pero siya mabubusog ka sa lechon. Pero ito kasi wala kang hihintay. Yan, wala kang hinintay. Mabuti pa yung baboy. Pakakainin mo yun ng mga ilang buwan. Sus, may makabenepisyo ka ba? Ikaw pa, makakain ka pa ng baboy. Pero Kung kasi sa kanya, wala kang makukuha. Let go mo na, Sister Jessica. Let go ka na. Pero make sure muna, no? I-sure mo muna siya. Baka busy siya. May mga ano talaga eh. May excuses yan eh. Pero kung halimbawa ilang buwan na ganyan, kasi ganito kasi yan eh. Kung sabihin naman ni brother na, pasensya na, hindi ko nasagot, nasa thinking ako, nasa modeling, nasa photoshoot, whatsoever, nasa travel ako.
kung alam mo may nag-miss call dyan, may nag-message sa'yo, bakit hindi mo siya re-reply pag may bakante ka, no? Kasi yung problema kasi, hindi daw, pag tumatawag si Jessica, o kaya nag-chat, hindi, ang tagal mag-reply, o baka hindi ka nagre-reply. Baka umabot pa ng 24 hours. Nako. Baka 3 business days pa yan. So, sige, Jessica. Yun talaga eh. Ganyan talaga ang buhay. So, ang gagawin mo lang is, diretsuhin mo lang siyang kausapin, or pwedeng i-chat na kung hindi talaga siya ayun na makipag-video call. Ay, chat mo na lang. Simple lang yan. Pagpatuloy pa ba natin? Tayo pa ba? So sa lahat ng ating mga brothers and sisters, thank you po na marami sa inyong panunood. So thank you po sa inyong time, no. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa kwento ngayon, lalo na sa may mga pag-ibig, nakatulad mga long distance relationship. Yes. Baka ito yung tanong, baka ito na yung sagot, no? Sa mga problema nyo. Mahirap yan, long distance eh. Naka-long distance eh. Mahirap yan, long distance talaga. Walang masyadong niya. Pero iba yung long distance nila kasi nakita sila eh. Pero hindi naman sinabi na pag long distance hindi nag-work. Challenging siya. Challenging Pero talaga. it takes two to tango. So kailangan dalawa lang tayo mag-effort. Pero dahil nag-effort ka naman sa part mo, kailangan either mag-level up talaga ni Brother Rudy sa communication sa'yo. Talaga, move forward na kayo dyan. Kailangan nyo na i-confront yung... Sabi ni rito, Morphy, Monray, Uliswa. Uliswa ba to? Ulimba. Move mo na, Jessica. Marami pang lalaki dyan, tulad ni Along. Bihira lang makakahanap gaya ni Along. Pambihira, sino kaya to si Along? Alam ko na kung sino to, si Raymond pala to. Pambihira to si Raymond, no? Raymond. Hindi ba yung pangalan niya? So, Binaliktad na niya eh. Abso. Hindi ba niya, no? Di ba? Binaliktad niya sa mukha. Parang unggoy to eh. Bright eh. Bright na unggoy. Pwede, no? Marami ka pa mahanap. Totoo din yun, no? Meron talaga. Totoo naman, no? Marami pa. Kaya, yun lang yung importante. Ikaw, Ate Jones, may isa-shoutout ka pa? I think goods na ako doon. Marami mo tagaan sa Jessica. Maganda kayo. Hindi man kawala. Tsaka, yun nga, kultan ko lang siya. May nagtanong sa akin, Ate Jules. Ano daw? May nagtanong sa akin, Ate Jules, pwede lang ba magpadala yung mga gay? Iwan ko bakit nag-chat sa akin eh. Ayos lang po. Di daw siya member ng Church Gay. So ayos lang kahit sino. Okay, anong sitwasyon mo sa buhay ngayon, kung sino ka, pwede kayong magpadala dito po sa programa natin. No? Basahin natin yan. Pwede nyo banggitin yung pangalan nyo kung pwede. Ikaw sa Richard, totoo talaga, pwede. Depende na yan sa inyo. Pwede nyo pero syempre yung mga sensitive information na lang, yung mga, syempre yung address, yung mga kung saan nag-work na yung mga ibang sensitive na mga bagay, pwede naman left out natin. Pero yan. Pero kung may mga X-rated, iba na yun. Wag naman, syempre. Babanta yun. I-cancel na natin. Yan. Baka may nag-import huwag nyo na i-edit nyo na yan sa mukha. Yeah, baby! Pero na may natutunan si Sister Jessica at sana nanonood po siya ngayon. At yung mga viewers po natin ngayon, kung meron po kayo mga kwento na may pag-ibig o mga anumang kwento na napagdaanan po sa buhay nyo na gusto nyo po i-share sa programa po namin ni Jazz at Jules, magsulat na po kayo. Alright, so thank you po na marami, brothers and sisters, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa next episode po ay meron po tayong ibang kwento na naman at sana po ay manood po kayo. Paki-like at share po sa ating live streaming po dito po sa ating Facebook account. And you can also watch again our live sa ating YouTube channel. Search na po sa YouTube. Search na po Liahona Radio and you can see all of our videos doon po tungkol po sa programa nating They Are DJ Jess and Ate Jules. Alright? Yeah.
So yun na po brothers and sisters, good evening. At sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan. Ate Jules, okay na? Ayan. See you po sa susunod na live po namin. Ingat po kayo. Bye! Bye-bye po brothers and sisters. Bye-bye!